ay naganap mahigit 2,000 taon nang nakalipas. Patuloy pa ring humahamon ang mensahe nito sa ating panahon sapagkat patuloy pa rin nating tinatanggihan si Jesucristo sa ating buhay. Patuloy pa rin tayong nagmamaramot sa ating kapwang nangangailangan at kumakatok sa ating mga puso. Nakatuon lamang tayo sa ating mga pansariling adhikain. Hindi natin binibigyang pansin at halaga ang kapakanan ng mas nakararami. Sa ating paggunita, sa dakilang gabing ito ng pagsilang ng Mesiyas, anyayahan natin ang Panginoon sa ating mga puso. Tanggapin natin ang ating pagiging makasalanan at ialay natin sa Kanya ang ating mga kahinaan. Ihanda natin ang ating mga sarili sa Kanyang pagdating. Ang daan tungo sa pagkakaisa at kapayapaan ay nasa pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa mga pansariling interes at kagustuhan. Sa bughaw na langit, kay hinhin ng hangin, waliyong ibig sa kapayapaan ng buong daigdig. Mayabang panahon, ang diwa ng buhay, biyaya ng poon sa sangkatauhan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw ng langit. Tao po. Sino ba yan? Maaari po ba kaming makituloy sa inyong tahanan? Kami po ng aking asawang si Maria ay nanggaling pa sa malayong lugar. Ako po ay malapit ng mga anak. Kailangan po sana namin ng matutuluyan. Pasensya na, pero busy kami ngayon. Marami pa kaming dapat ayusin. At wala na kayong lugar dito. O siya, marami pa kami pupuntahan eh. Mauna na kami ah. Jose, ano na ang nangyayari sa mga tao? Nakatuon ang kanilang pansin sa mga material na bagay. Wala nang mahalaga sa kanila kundi ang pansarili. Kaawa-awa silang mga walang kamalay-malay na madadamay sa kanilang mga hindi magagandang gawain. Tumigil tayo sandali at sa katahimikan ng ating mga puso, ihingi natin ng tawad ang mga pagkakataong tayo ay nagiging makasarili at mapangabuso. Pagkalooban mo po kami, Ama, ng biyayang itakwilang kayamanan o anumang material na bagay at kapangyarihan na siyang nagiging hadlang sa paglapit namin sa iyong mahal na anak. Madalas naming tinatalikdan ang pangangailangan ng aming kapwa dahil sa aming pagiging makasarili. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming pamahalaan upang tukdin ang kanilang mga tungkulin
ng may karunungan at kapakumbabaan. Tulungan mo po kaming makisangkot sa mga gawain ng pamahalaan at simbahan sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga naghihirap naming kababayan. Tulungan mo kaming makita na ang tunay na magbibigay ningning at kulay sa paligid ay ang kabutihang ipinakita natin sa kapwa. Tao po. Sino yan? Sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang.
Maaari po ba kami makituloy sa inyong tahanan? Kami po ng aking asawang si Maria ay nanggaling pa sa malayong lugar. Ako po ay malapit ng manganak. Kailangan po sana namin ng matutuluyan. Ipagpaumanhin na ninyo, ngunit hindi ko kayo maaaring tulungan. Kami rin ay mahirap, lalo na ngayon kami ay naapektuhan ng kalamidad. Kinalimutan na yata kami ng Diyos. Hindi namin alam kung kanino kami hihingi ng tulong. Sa iba na lang kayo pumunta, umalis na kayo at hindi ko kayo tutulungan. Sa mga nakikita at nararanasan natin sa mundong ito, alam nating tiyak na hindi tayo mawawalan ng mga hamon at pagsubok sa ating buhay. Subalit, ipinagkakatiwala natin ang lahat ng ito sa ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi tayo binibigo ng Panginoon sa gitna ng mga trahedyang ating nararanasan. Kasama natin ang Diyos. Dumadating siya sa tamang panahon at tinutupad niya ang pangako ng kanyang banal na presensya araw-araw. Sa katahimikan, hilingin natin sa Diyos na nawa ay manatiling maging matatag ang ating pananampalataya sa Kanya sa kabila ng hagupit ng bagyo sa ating buhay. Iwaksi natin ang pagdududa sa buhay na presensya ng Diyos, lalo na sa panahon ng kalamidad at matitinding pagsubok. Hilingin natin ang biyayang dagdagan pa ang ating pananampalataya upang huwag tayong panghinaan ng loob sa gitna ng mga pagsubok na nararanasan natin sa ating buhay. Panginoon, patatagin mo po ang aking pananampalataya. Panibaguhin mo po ang aking pag-asa sa iyong walang hanggang pagkalinga at awa. Lahat ay tahimik, pati mga tala sa bukaw na langit, kay hinghing
Sino yan? Maaari po ba kaming makituloy? Kami po ng aking asawang si Maria ay nanggaling pa sa malayong lugar. Ako po ay malapit ng mga anak. Kailangan po sana namin ng matutuluyan. Inside Christmas home, lights are on the trees. The world is all aglow again with all the season brings. Although it comes around each year, the meaning of the season sometimes disappears. Oh, it's good to be reminded. Christmas is for girls and boys, traveling trees and Santa's toys. It's mom and dad and grandma, grandpa too. Christmas is a sacred birth, a chance for hope and peace on earth. It's everything that we hope, dear and true. But most of all, Christmas is the love that lives inside of me and you. Sleepy eyes are open wide and tiny hearts beat fast to celebrate the morning. She's like every Christmas past. We gather close to family, embracing all that's been and all that's meant to be. Oh, it's good to be reminded. Christmas is a candlelight, jingle bells and Santa's night. Friends from long ago and friends we meet anew. Christmas is a sacred birth, a chance for hope and peace on earth. It's everything that we hold dear and true. But most of all, Christmas is the love that lives inside of me and you. From where it all began, when night and Bethlehem, it reaches out for all of us, reminds us once again. Christmas is for everyone, the greatest gift of Father's love. Stars that shines in all the world, the light that leads us through. Christmas is a sacred birth, chance for hope and peace on earth. 'Cause everything that we hope is here and true. But most of all, Christmas is the love that lives inside of me and you. Sa kabila ng mga kaguluhang ating nararanasan at sa mga suliraning ating kinakaharap sa buhay, nawa makita natin at madama natin na sa tuwin ay kaagapay natin si Jesus. Patuloy tayong magtiwala at manalig sa Ama sa kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin. Napatunayan na natin ito sa mga trahedyang nagdaan sa atin. Ang Diyos, sa pamamagitan ng panlipunang turo ng simbahan, ay patuloy na umuudyok sa atin na magpatuloy at makipagkapit-bisig ng buong tapang. Bilang mga anak niya,
Naway maipadama at maipakita natin sa ating kapwa na tayo ay iisa lamang, na tayo, tulad nga ng sinasabi sa kanta, ay may pananagutan sa isa't isa. Ano man ang kultura, rehiyon, ano man ang rangya sa buhay, magkakaiba man ang paniniwala, naway hindi ito maging hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Katulad ng nangyayaring lindol sa Bohol at bagyong Yolanda sa Tacloban, na ipakita natin ang pagtutulungan at pagkakaisa upang madama ng mga kapatid nating biktima ng kalamidad na sila ay hindi nag-iisa. Nadama nilang hindi sila pinababayaan ng Diyos. Naway hindi doon magtatapos ang ating pagtulong, bagkus ay magsilbing apoy ito upang lalo pa tayong maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Sa nalalapit na pagdating ni Jesus, handa na ba tayong patuloyin siya sa ating mga puso? Handa na po ba tayong tanggapin ang pagmamahal niya at ibahagi ang pagmamahal na ito sa bawat isa? Handa na po ba nating harapin ang hamon ng buhay na paglilingkod at pananagutan sa ating kapwa? Pakinggan po natin ang paunang salita na babasahin sa atin ni Ginoong Choi Olanyo. Mga kapatid, sa loob ng 4 na linggo ng Adbyento at sa loob ng 9 na araw ng simbang gabi, naghanda tayo sa pagdating ng tagapagligtas. Ngayon dumating na ang pinakabanal na gabi sa lahat, ang dakilang gabi ng pagsilang ni Jesus na tagapagligtas na maghahatid ng kagalakan at kaligtasan sa sanlibutan. Ngayong gabi, saksi tayo sa isang pangyayaring ni sa guni-guni ay hindi natin maisip. Hinubad ng Diyos ang lahat ng kanyang kadakilaan at kapangyarihan at nagpakababa. Ito ay dahil sa kanyang wagas at di mapapantayang pagmamahal sa atin. Ngunit sa di kalaunay nadama niya ang lamig ng pakikitungo ng kanyang kapwa, ang sakit ng pagbaliwala at ang hapdi ng kalungkutan sa krus. Oo, labis-labis ang pagmamahal ng Diyos sa atin, kung kaya't ninais pa rin niyang maging malapit sa atin, maging kaisa natin sa kabila ng ating pagtalikod at pagbaliwala sa Kanya. Niyakap niya ang ating pagkatao at buhay bilang patunay ng dakilang pag-ibig na iyon. Sa ating muling pagsaksi sa panuluyan ni Maria at Jose noong gabing isilang ang Diyos sa lupa, patuloy tayong hinahamon upang tanggapin ang handog na kaligtasan ni Jesus, ang Mesiyas, at patuloyin siya sa ating mga puso. Patuloy ang kanyang pagkatok sa ating damdamin upang siya ay ating tanggapin at mahalin ang buhay ng kanyang pinabanal. Ito ang gabi ng kapayapaan at kagalakan. Halina't bilang isang sambayanang nagpapasalamat ay ating sambahin si Jesus, ang ating Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin sa pagdiriwang natin ng Eukaristiya ng Pasko. Ating saksihan ang panunuluyan ni Jose at Maria at pakinggan ang mensahe at hamon nito para sa atin. Ang ating punong tagapagdiwang sa banal na misang ito ay ang ating Kura Paroko, Lubhang Kagalang-galang Roberto C. Malyari, Didi, Obispo ng San Jose, Nueva Ecija, katuwang ang mga kaparian ng ating parokya. Magsitayo pong lahat at masiglang sumabay sa pag-awit sa pambungad na awit. Supreme.
ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papuri sa Diyos na kaitaasan at naway laging sumainyo ang kanyang kapayapaan. At sumainyo rin. Sa Eukaristiyang ito, si Jesus ay isisilang para sa atin. Magbigay tayo ng puwang sa ating mga puso upang doon siya manahan, upang maging marapat tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa gabing ito. Aminin natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at hingin ang kanyang pagpapatawad at awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Papuri
ating kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, naawa ka sa amin, naawa ka. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayayaming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipinahayag ni Propeta Isaias ang pagsilang ng isang sanggol na siyang magiging Mesiyas at prinsipe ng kapayapaan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan.
tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Sa atin ay sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Ulitin po natin. Sa atin sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa atin sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Lupa at langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Ang poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Hinihikayat tayo ni San Pablo na mabuhay ng matuwid at tapat sa mga utos ng Diyos. Pakinggan po natin ang pangalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at ating papurihan ang Ebanghelyo.
Ito'y balitang masaya, manunubos, sumilang na sa ating Kristo poon siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagtatalang ito'y ginawa ng si Serenio ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bahay ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbabasbas. Magsupo po ang lahat at makinig sa homilya. Ang ating pong nakamamahal na kapatid na pare, nakasama po natin ngayon, si Father Peter, si Father RR, Father Marco, si Father Ronnie. Sa ating lahat po na nakikisa sa pagdiriwang ng ating banal na misa sa kapistahan ng dakilang kaarawan ng pagsilang ni Jesus. Merry Christmas po and Happy New Year sa inyo lahat. Ngayong panahon po ng Pasko, lalong-lalo na nung simbang gabi, isa sa mga
paanyaya sa atin ay buhayin natin yung mga nagsiganap nung unang Pasko. At sa pamagitan nila'y pagnilayan natin ang salita ng Diyos at tignan natin silang modelo kung paano maging bukas sa mga salita ng Diyos. Isa po sa mga paanyaya ni Pope Benedict XVI sa kaarawan ng Pasko ay yung pagnilayan ng Belen at yung sana yung karanasan ni St. Francis, yung unang Belen na nabuo, ay magkaroon din tayo ng malalim na religious experience, no? Yung mabuhay si baby Jesus sa harapan natin. Kasi po yung sabi niya, itong misteryo ng ang Diyos ay nagkatawang tao at naging baby ay napakagandang larawan. Kasi daw po yung baby merong attraction na yakapin siya at halikan at ilapit talaga sa dibdib na yung bang ito'y sabing ganyan, gusto ng Diyos. Gusto tayong anyayahan ng Diyos na magkaroon din tayo ng ganitong attraction sa Kanya. Spontaneous attraction to be drawn closer to Him. The desire to kiss Him, the desire to embrace Him, and the desire to really keep Him in our heart. Kaya nga po, sa pagninilay natin sa Belen, sana ito din yung ating naisin at sabihin din natin kay Jesus, kagaya po pag hawak-hawak natin yung baby, yung hug me, ganyan, embrace me, you kiss me, tapos yung halikan ka ng baby at i-hug ka niya, and what an experience of love, what an experience of closeness. Sana ito din yung maranasan natin ngayon sa ating Panginoon. Si Socrates po, isang dakilang philosopher, sabi niya, an unexamined life is a wasted life. Kapag daw yung buhay natin ay hindi natin tinitignan paminsan-minsan upang makita kung ano yung mali, kung ano yung tama, kung ano yung dapat ipagpatuloy at kung ano yung dapat ialis. Yung bang pag wala daw po tayong ganyang mga sandali sa buhay natin, our life will be a wasted life. Salamat po sa mga kabataan natin kanina na tumulong sa atin para magnilay at tignan ang ating sarili. Yung isa pong sinasabi sa atin, yung unang pagdating ni Jesus, naging malupit daw yung pagtanggap natin sa Kanya. Yun nga yung bang sa halip na tanggapin siya dun sa ordinaryong kwarto na tulugan, siya'y itinuro dun sa sabsaban at dun isinilang sa sabsaban, sa kulungan ng mga hayop. And yung kinalagyan daw po, ito maganda po yung lalagyan natin kay Niño Jesus dito. Pero yung lalagyan daw po niya, yun ang lalagyan ng pagkain ng hayop at kumisan naghahalo yung dumi ng hayop, no, dun sa kung saan iniga ang bagong silang na si Jesus.
So yung unang tanong sa atin, meron bang lugar si Jesus sa puso natin ngayon? Mas welcoming ba tayo sa Kanya, no? sa ating sarili, sa ating mga pamilya, sa ating mga komunidad? Ang napakahalaga po na tignan natin ang sarili natin kasi posibleng tinanggap na natin si Jesus sa pamagitan ng ating pagsisimba from time to time, linggo-linggo, yung bang, pero tignan din natin yung ugali natin. Isnabera pa rin ba tayo? Mapagmatas pa rin ba tayo? Yung bang, is there room for Jesus in our hearts? Ito yung unang tanong sa atin. Yung sinasabi ni Benedict, Pope Benedict XVI, napakahalaga na maintindihan natin na itong pinagdiriwang natin ngayon ay yung misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos. Ang Diyos ay naging tao. Nakiisa sa atin. So yung pong pinagdiriwang natin at pinapahayag na pananampalataya ito na si Jesus ay totoong tao. Taong totoo at Diyos na totoo. Ito po yung pinapahayag nating misteryo ngayong gabing ito. Ano ba yung dun sa ang Diyos naging tao? Ano po ba yung movement dito? Galing sa itaas, pababa. No? Yung ang Diyos nagpakababa, nakiisa, hindi lamang sa tao, kundi dun sa pinakaabang sitwasyon ng tao. Para sa ganun daw, yung taong nakakaranas ng dilim, nakakaranas ng malalim na pighati at pagsubok sa buhay, ay madama niya at makita na gusto ng Diyos na maisilang siya doon sa lugar na yon. Kapag nakikita po natin itong movement na ito, yung galing sa itaas, pababa, yung nasa mataas na posisyon, tapos kayang bumaba, doon daw po, nakikita nating nauulit ang Pasko. Nauulit ang pagsilang ni Kristo. Ang Diyos na naging tao. Kapag nakikita po natin, di ko alam kung nakita na po ninyo na isang tatay, usually yung mga tatay, sinasabi nila, ayaw nilang yumuko sa mga anak nila. Yung, kasi sila daw ang tatay tsaka yung mga magulang, gano'n, yung so, dapat yung mangunang humingi ng tawad ay yung anak, o yung unang lumapit ay yung anak. Pero if you, hindi ko lang kung nakita po ninyo ako, minsan sa isang sine, hindi ko alam kung sa isang telenovela o ano, yung pero it's a true to life story. Hindi ko alam kung sa maalala mo kaya. Basta, I was so struck, isang tatay, talagang lumuhod sa harapan ng kanyang mga anak at tinanggap niya yung pagkakamali niya bilang tatay. Pero at the same time, sinasabi niya na mahal niya itong mga anak niya. At pag nakita mo po ito, ako personally, I was really deeply moved. No?
And then yung mga anak nila, they could not stand the father kneeling down before them, begging for mercy and forgiveness. Talagang isa-isa, they started to embrace the father at talagang niyakap po, and then they reconciled. Yung sa sitwasyon na ganyan, sinisilang muli si Jesus. Sinisilang muli si Jesus. Ang ating pong Holy Father, si Pope Francis, nakikita natin yung mga images niya embracing a deformed man, yung and then going out of his way para makipaglaro sa mga bata. Yung sabi, yung umisan daw, lumalabas siya doon sa lugar, sa kung saan siya tumitiran. Yung bang tinatakasan niya yung mga gwardiya niya. And then nagpapasyal siya doon sa mga bahay-bahay doon sa Rome. Pag nakikita po natin ito, yung isang taong nire-respeto, mataas ang tingin natin, pero kaya niyang bumaba. And then we see Christ being born again. Yung bang sinisilang muli si Jesus. Yung tayo po, minsan merong tayong pride. Ayaw nating magpatawad dun sa mga nakasakit sa atin. Pag nakayanan nating bumaba at makipag-reconcile dun sa taong nakasakit sa atin, sinisilang si Jesus sa sitwasyon na ganito. Sana po, ngayong Paskong ito ay isilang si Jesus sa puso ng bawat isa sa atin, sa ating mga bahay. At sana makita natin si Jesus, ang Diyos, na bagamat Diyos siya, ay nagpakababa para sa atin. Sa banal na Eucharistia po, bagamat we kneel down before Jesus present in the Eucharist, sana makita natin na yung movement dito ay pinagpapatuloy po itong movement ng Christmas. Ang Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos na naging tinapay at alak para sa atin. Ganon yung bang para maging pagkain, magbigay buhay sa atin, magbigay sigla at lakas sa buhay natin bilang mananampalataya. Sana yung every time we celebrate the Eucharist, yung maintindihan po natin itong movement na ito ng Diyos naging tao, Diyos na nagpakababa para sa atin. At ito po yung attraction. This is the attraction of Jesus. This is the attraction of Christmas. Yung kung bakit umuwi tayo to really reconcile ourselves with one another. Meron pong bahay pag-ibig sa Pampanga. Usually, may kinukwento si Father Oliver. Yung nakita niya isang mayaman na tao, nag-birthday siya doon sa bahay pag-ibig. Ito po yung mga abandoned elderly at saka yung mga disabled na yung mga. So, yung kapag po yung isang tao bumaba para sa ganoon ay magdala ng pagliligtas, magdala ng saya doon sa mga maliliit na tao, yun nga yung Christmas is alive. Yung doon sinisilang si Jesus. So sa pagpapatuloy po natin ng ating pagdiriwang, yung sana tayong lahat maranasan natin itong katotohanan ito ng ating pananampalataya at matanim sanang malalim sa puso natin at may sa buhay natin sa pangaraw-araw nating pamumuhay. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong gabi, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga panaghoy, mga pangarap, at mga pag-asa. Taglay ang matinding kagalakan, dulot ng pagsilang ng sanggol na si Jesus. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ulitin po natin. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Maghari nawa ang kapayapaan sa lahat ng mga bansa. Gayon din sa aming tahanan at sa aming puso. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Matutunan nawa muli ng aming mga leader espiritual ang simpleng buhay, katulad ni Jesus na tumupad sa kalooban ng Ama sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Turuan mo kaming kumiling sa mga mahihirap, mga mabababang loob, at mga itinakwil ng lipunan. Naway sikapin naming tularan ang ginawa mong paglingap sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Kupkupin mo ang mga nawala ng tahanan sa sakunang dulot ng kalikasan, demolisyon, at mga kaguluhan sa kanilang mga lugar. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ingatan mo ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin makakapiling sa Paskong ito. Mga doktor at nurse sa ospital, mga OFWs, mga sundalo, mga bilanggo, at ang mga sumakabilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ama naming Diyos, ngayong gabi, nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak. Habang ginugunita namin ang kanyang pagiging tao, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at ihatid mo kami sa kapayapaang walang wakas. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pag-aalay at awitin ang awit sa pag-aalay. Ng mga taong
nagbigay ng mga regalo. Simula na ito ng kagandahang loob ng mga taong naging Kristiyano. Habang tayo'y nabubuhay, ang Pasko ay ating ipagdiwang at itangi ang pagsilang ni Jesus nating minamahal. Habang tayo'y nabubuhay, ang Pasko ay ating ipagdiwang at itangi ang pagsilang ni Jesus nating minamahal. Habang tayo'y nabubuhay, ang Pasko ay ating ipagdiwang at itangi ang pagsilang ni Jesus nating minamahal. Habang tayo'y nabubuhay, ang Pasko ay ating ipagdiwang at itangi ang pagsilang ni Jesus nating minamahal. Tatlong haring bago, nagbigay ng mga regalo. Simula na ito ng kagandahang loob ng mga taong naging Kristiyano. Habang tayo'y nabubuhay, ang Pasko ay ating Magsitayo po ang lahat. at itangi ang pagsilang ni Jesus nating minamahal. Jesus nating minamahal. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog. Ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa amin, magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos makapangyarihan, Napupuno ang langit at lupa ng
ng kalagatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming mawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa pamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin at paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo, unang-una, para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa San Sinukob, kaisa ng aming Santo Papa Francisco, ako na iyong abang lingkod at ng lahat ng mga nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayoy aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahang ipinagdiriwang namin sa gabing ito ng dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan, noong siya'y ipanganak ni Santa Maria na nagdalang tao at nanatili pa ring birhen. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na maluwalhating laging birhen, gayon din ang kaniyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay laging mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong hangkan. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog na ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niyang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos, sa manyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niyang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin, sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek. Sa obispong hirang mo, paunlakan mo ngayon, tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, inihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambana nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumaos sa amin. Sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tananghihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming dinadalangin sa iyo, upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama sina Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng mga banal. Kami naway makapisan nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan.
sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, pinabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iniling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa iyo ang kamulan, ang kaharian at kapangyarihan, at ang kaluwan at iman, magpasawalang
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad tayong inaanyayahang makisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsupo po ang lahat at ihanda ang ating sarili sa pagtanggap kay Jesus sa banal na komunyon. Para po sa mas maayos na pagtanggap ng banal na komunyon, tayo po ay gagawa ng 2 linya at pipila lamang ng maayos. May mga asirets po na gagabay sa atin. At ipinapaalala rin po sa lahat na ang banal na misa ay hindi po nagtatapos pagkatapos nating tanggapin ang komunyon. Ang pagtatapos po ng misa ay pagkatapos po ng pagbabasbas. Maraming salamat po. Silent night, holy
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat. Sa ngalan ng ating Kura Paroko, ang lubhang kagalang-galang Roberto C. Malyari, ng mga kaparian ng ating katedral at ng pamunuan ng Parish Pastoral Council ng ating parokya, pinapaabot po ang lubos na pasasalamat sa inyong lahat na dumalo sa 9 na araw ng Misa de Gallo sa paghahanda sa pagsilang ng ating Panginoon at ngayong pagmimisa sa hating gabi sa kapistahan ng Pasko. Partikular po naming pinasasalamatan ang mga sumusunod sa kanilang natatanging paglilingkod upang maging maayos at makahulugan ang ating mga pagdiriwang na liturhikal. Ang mga kaparian natin dito sa ating katedral at ang mga paring katuwang sa paglilingkod, ang mga sektor, mga mandated organizations, at mga individual na nagtaguyod sa mga misa, ang mga gumanap sa liturhiya sa pamumuno ng liturgical team ng ating katedral. Gayon din po, pinasasalamatan natin ang UGBI Guardians sa kanilang voluntaryong pagtatanod sa labas ng ating katedral upang maging maayos ang seguridad at trapiko sa paligid ng ating simbahan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa sa lahat ng mga gawain ng ating parokya. Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang bawat isa. Bukas po, araw ng Pasko, ang mga oras ng misa ay ang sumusunod. Sa umaga, alas 6 ng umaga, alas 7:30 at 9:15 ng umaga, at sa hapon, 5:30 p.m. Maraming salamat po at dalangin po namin na maging makahulugan ang ating pagdiriwang ng kapanganakan ng ating manunubos. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Yumuko kayo't hingin ang pagpapala ng pong may kapal. Nang unang pumarito si Jesus bilang tao, pinagliwanag niya ang daigdig at pinuno niya ng kanyang kalwalatian ang banal na gabing ito. Pagliwanagin nawa niya ang inyong mga pusong nalalambungan ng kasalanan at punuin ito ng kabanalan. Amen. Isinugo ng Diyos ang mga anghel sa mga pastol upang ibalita ang kapanganakan ng tagapagligtas. Punuin nawa niya ng kagalakan ang inyong mga puso at gawin kayong tagapaghatid ng Ebanghelyo. Amen. Pinag-isa ang lupa at langit ng magkatawang tao ang salita.
Dulutan nawa niya kayo ng kapayapaan at pagkakapatiran. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo at ibahagi sa inyong kapwa ang tuwa at pag-asang hatid ng isinilang nating tagapagligtas. Salamat sa Diyos. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Maligayang Pasko. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawi, ng magandang ibig, tayo sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsinala, at ang bawat isa ay nagsipagkatog ng tanging aral. Mabuhay, magpabuhay, kaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiyawin habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmamahalan at isundin ang hintumaran, at mabuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Maunay magpabuhay, nang ligaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiyawin habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit. Meron pong gaganapin na veneration of Baby Jesus. Mangyari lamang po na pumila tayo ng maayos. At isundin ang hintumaran, at mabuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At mabuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Hello.